Si Casil ay isang kalunos-lunos na talunang lalaki na kinutya ng kanyang mga kaibigan dahil sa pagiging pinakamahinang kabalyero sa paligid. Nagbago ang kanyang buhay nang ihayag ng isang sinaunang salamangkero na siya ay anak ng isang hari na nagligtas sa mundo, kaya't sinamahan si Casil ng ilang makapangyarihang kaalyado habang naglalakbay siya upang hanapin ang malakas na espada ng kanyang ama. 100 taon na ang nakalilipas, ang hari ng Orvalia, si Kyle, ay humawak ng kanyang banal na espada na pinangalanang Olia sa isang madilim na kaharian at nakipaglaban sa hari ng demonyo na si Angmand, na mukhang isa sa mga alinen mula sa A Quiet Place. Matapos iwasan at harangan ng ilan sa mga pag-atake ni Angmand, sumugod si Kyle patungo kay Angmand at naghatid ng pangwakas na atake. Sa kasalukuyang panahon, si Casil ay nagkaroon ng sparring match sa kanyang kasamahan na si Close, at binigyan siya ni Close ng buong rookie treatment, na madaling kinontra ang kanyang mga mahihinang pag-atake bago sabihin sa kanya na hindi siya kailanman magiging isang ganap na kabalyero sa mga predictable na galaw na iyon. Sumagot si Casil na hindi niya layunin na maging ganap na kabalyero, kundi isang kabalyero na magpoprotekta sa lahat. Kaya, sinabi ni Close sa wannabe na kabalyero na sobrang hina pa niya sa kanyang kasalukuyang estado, at tinalo siya sa kanilang sparring match. Sumugod pa rin si Casil, ngunit madali siyang napabagsak ni Close sa lupa bago pa man siya makagawa ng anuman. Pagkatapos ay itinuro sa kanya ni Close kung paanong ang sobrang predictable na kanyang mga pag-atake ay maaaring makapagtapos sa kanya isang araw, ngunit sinubukan siyang hampasin muli ni Casil. Matapos madaling harangin ang desperasyong welga ni Casil, ipinagmalaki ni Close na hinding-hindi siya matatalo ni Casil kaya't sobrang nainis si Casil at pilit na sinubukang tamaan siya, habang nagsasabi ng mga bagay kung paano siya lalakas at mas mahusay pa kaysa kay Close. Madali siyang hinarang muli ni Close at ibinaba siya ng isang hampas sa tadyang bago sinabihan si Casil, gayon din ang dalawang kabalyero na nanunood, sina Gran at Fleeg, na bumalik sa trabaho. Pagkatapos, nakipagkita si Casil kina Gran at Fleeg, at pagkatapos nilang asarin siya dahil sa pagiging isang kalunos-lunos na talunan, binigyan nila siya ng ilang mga nakaka-inspire na salita tungkol sa kung paano siya isang masipag na tao, na tiyak na lalakas kung gagawin niya ang kanyang diskarte at tibay, bago sa huli ay sinisingil siya para sa pagkain para sa hapong iyon. Habang ang dalawang Guardian Knights at Casil ay nagpapatrolya sa bayan ng Orvalia, nagkaroon sila ng isang pag-uusap bago nakasalubong ang isang Dark Elf na nagngangalang Rihit. Binigyan ni Rihit si Casil ng masamang tingin at nilampasan sila na parang isang grupo ng mga asong kalye. Habang naglalakad siya, sinabihan ng mga nakapaligid sa nayon sina Casil at Fleeg na paalisin siya, ngunit sinabi ni Casil na wala pa siyang ginagawang masama. Ang ilan pang mga taong tulad ng NPC ay nagsabi na si Rihit ay tiyak na may kinalaman sa ilang mga masasamang bagay, dahil ang mga Dark Elf ay kilala bilang masamang mga uri. Pinakalma sila ni Fleeg sa pamamagitan ng pangakong iuulat ang sitwasyon sa kanyang mga nakatataas, at hiniling kay Casil na bumalik sa kanilang base dahil ito ay panahon ng kanyang pahinga, bago ipinangako sa mga tao na pananatilihin ng Guardian Knights ang kapayapaan sa kanilang bayan. Nakatagpo ni Casil ang isang napakaganda na priestess na nagngangalang Frey sa kanyang pagbabalik, at ikinwento niya kung paanong matagal na silang hindi nagkita, bago nagtanong kung kumusta na siya. Sinabi ni Casil na ayos lang siya dahil kasama niya si Close, at pagkatapos ay sinabi ni Frey na nag-aalala siya na makakain siya ng kakaiba na muling sumakit ang kanyang tiyan. Sinubukan ni Casil na tanggihan ang pag-aangkin na iyon, ngunit sinabi niya kung paano siya palaging kumakain ng mga kakaibang bagay tulad ng mga alupihan at gagamba. Tulad ng ignorante na lalaki na tulad niya, sinabi ni Casil na ang pagkain ng mga iyon ay normal. Pagkatapos ay naalala nila ang masasayang araw sa kanilang pagkabata kung saan buong araw silang nangangaso ng mga insekto kasama si Close, at sinabi ni Frey na si Casil ay masyadong nerbyoso noon, bago inangkin na siya ay nagtatrabaho ng husto bilang isang kabalyero. Si Casil, gayunpaman, ay hindi nakaramdam ng maganda matapos na purihin ng isang magandang babae, dahil nagreklamo siya tungkol sa pagiging stuck sa antas ng apprentice. Sinabi niya sa kanya na wala siyang silbi dahil hindi niya napigilan ang insidente sa bayan kanina sa araw na iyon, kaya hinimok siya nito na tapusin ang kanyang pagka-apprentice sa lalong madaling panahon upang siya ang susunod na maging sikat na kabalyero. Sumagot si Casil na pinahahalagahan niya ang pagiging isang kabalyero na kayang protektahan ang lahat kaysa sa pagiging isang nalulupig na Riz King. Kaya sinabi ni Frey na hindi siya nagbago.
Maya-maya, sa kastilyo, ang chancellor na nagngangalang Bill ay nakipagkita sa hari, na isang nakarete na matandang lalaki, sa kanyang silid tulugan at ipinaalam sa kanya na may mga demonyong nakikita sa isang kalapit na kagubatan na tinatawag na King's Forest. Matapos sabihin ni Bill na magpapadala siya ng mga scout patungo sa lugar, inutusan siya ng hari na huwag hayaang makapasok ang isang demonyo sa Orvaleo, habang ipinapahiwatig na hindi kakayanin ng lungsod ang mga kakilakilabot na umiiral 100 taon na ang nakalilipas. Pagkatapos ay nagpakita ang isang maharlika na nagngangalang Moriham kasama si Rihit sa kastilyo, at sinabi sa mga gwardya na sinusubukang pigilan si Rihit na sila ay naruroon sa ilang seryosong negosyo. Maya-maya, pinag-uusapan ng ilang maharlika ang isyo ng mga demonyo, at nang magsimula silang magtalo tungkol sa kung ilang sundalo ang ipapadala, si Moriham ay nagpakita at ipinakilala si Rihit bilang kanyang kawal. Sinimulan siyang kutsain ng mga maharlika dahil sa pagdadala niya ng isang dark elf sa kastilyo, kaya pinaliwanagan niya sila sa pagtanggap kay Rihit sa pamamagitan ng pagsisiwalat na walang mga batas na nagbabawal sa mga dark elf na pumasok sa kastilyo. Pagkatapos ay tinanong nila kung bakit naparito si Moriham, kaya ipinaliwanag ni Moriham na narito siya upang irekomende si Rihit, pati na rin ang kanyang pangkat ng mabangis na mga mersenaryo na tinatawag na Black Edge na sumama sa mga tropang ipapadala sa pangangaso ng demonyo. Idinagdag niya na si Rihit na namuno sa Black Edge ay may kakayahang tumapos ng 100 lalaki nang hindi pinagpapawisan, kaya nagulat ang mga maharlika. Tinanong ni Bill si Rihit kung bakit siya pumayag na tulungan sila sa kabila ng alitan sa pagitan ng Orvaleo at ng mga Dark Elf. Sinabi ni Rihit na sila ay mga lalaking for hire na walang pakialam kung sino ang kumuha sa kanila. Nang tanungin kung ano ang gusto ng kanyang koponan bilang gantimpala, sinabi ni Rihit na wala silang ibang gusto kundi pera para sa kanilang mga serbisyo, at pinuri ni Moriham ang kanyang mga tao sa pagiging tapat at mapagkakatiwalaan, habang kinukutya niya ang iba pang mga maharlika sa silid dahil sa pagiging gutom sa kapangyarihan. Pagkatapos ay nakiusap siya sa Chancellor na kunin ang Black Edge ngunit siya at lahat ng iba pang maharlika ay sumalungat sa ideya, kaya humingi siya ng tawad at nagdesisyong umalis. Nang gabing iyon, natigilan ang mga kabalyero nang makitang naghanda si Kesil ng isang insekto para sa kanyang hapunan, at kumain sila at nagkwentuhan sa isa't isa bago ipinaalam ni Clove kay Kesil ang tungkol sa mga demonyo sa King's Forest at sinabi na siya, pati na rin sina Gran at Flig, ay pupunta sa misyon upang manghuli sa kanila. Biglang naalala ni Kesil ang isang traumatikong pangyayari mula sa kanyang nakaraan, na kinasasangkutan ng isang ginang at nagsimulang malungkot tungkol dito, kaya pinasaya nila siya at sinabihan siyang magpatuloy sa pagsasanay kapag wala na sila. Nang maglaon ng gabing iyon, dumating ang mga elf ng Black Edge sa nayon at pinaslang ang isang inosenteng lalaki bago nagkita sa isang nakatagong lokasyon, at tinalakay ang kanilang mga plano na tapusin ang mga maharlika at kontrolin ang bansa. Kinabukasan, umalis si Close at ang iba pang mga kabalyero patungo sa nayon ng hari upang hanapin ang mga demonyo. Pagkatapos, ilang araw na walang sawang nag-train si Kesil habang naghihintay sa kanilang pagbabalik. Sinabi sa kanya ng isang kabalyero na kasama ni Kesil na nagtatagal ang mga Demon Hunt Scout ngunit sinabi ni Kesil na magiging maayos sila dahil kasama nila si Close. Samantala, si Close at ang iba pang mga kabalyero ay nagpapatrolya sa kagubatan nang bigla silang tambangan ng ilang demonyo. Pinaslang ng mga demonyo si Flig gamit ang isang stream ng mga arrow, at ipinadala ni Close si Gran upang iulat ang kanilang sitwasyon sa kastilyo habang tinataboy ang mga demonyo gamit ang kanyang mga kasanayan sa espada. Sa kalaunan, nakabalik si Gran sa Aurelia, at nagulat ang mga tao nang makitang isang scout lang ang bumalik. Iniulat ni Gran sa mga maharlika na ang mga scout ay nakatagpo ng hindi kilalang bilang ng mga demonyo sa kagubatan bago nasawi, at ang mga maharlika ay handa na magpadala ng higit pang mga kabalyero sa kagubatan upang sunugin ito, ngunit sinabi ni Moriham na pinakamahusay na pangalagaan ang kanilang kapangyarihan, dahil maaari silang makatagpo ng isang pagsalakay ng demonyo tulad ng insidente mula sa 100 taon na ang nakakaraan. Tinanong ng mga maharlika kung ano ang gagawin, kaya iminungkahi niya na gamitin nila ang Black Edge, at nang muling pinagtatalunan ito ng mga maharlika, sinabi niya sa kanila na itigil na ang pagiging mapride at hiniling sa Chancellor na gumawa ng desisyon. Samantala, nakipagkita si Frey kay Kesil at nagtanong tungkol sa mga scout. Kaya, sinabi ni Kesil na sigurado siyang okay lang si Close at nagpasya siyang hanapin siya.
Sinubukan siyang pigilan ni Frey, ipinaalala sa kanya na siya ay isang bagitong kabalyero, ngunit nagpumilit siya sa pagligtas kay Close at sinabing hindi na niya gustong mawalan muli ng sinumang malapit sa kanya. Pagkatapos ay sinabi ni Frey na sasama siya sa kanya, at nang sinubukan niyang pigilan siya, sinabi ni Frey na ayaw din niyang mawalan ng sinuman at idinagdag na ang kanyang mga kasanayan bilang isang priestess ay magiging kapaki-pakinabang sa kanya, bago ibunyag na si Close ang naglagay sa kanya na in charge sa pag-aalaga sa kanya. Samantala, sa King's Forest, isang babae na may kakaibang marka sa kanyang ulo, na nagngangalang Maria, ay tumingin pababa sa tumpok ng mga bangkay ng mga kabalyero sa kanyang harapan. Nang makarating sina Casil at Frey sa King's Forest, nakakita sila ng isang grupo ng mga nasawi na kabalyero, at natakot si Casil nang mapansin niyang kasama nila si Fleeg. Pagkatapos ay nagdasal si Frey upang ipagluksa sila, at nang pumunta si Casil sa harap upang hanapin si Close, nakita niya ang kalasag ni Close sa sahig at natakot. Itinaas niya ang kalasag upang hanapin ang dagwang labi ng isang kabalyero, at nakahinga sila ng maluwag nang makitang hindi iyon si Close. Nang umusad si Casil, isang araw ang lumipad patungo kay Frey, kaya agad itong tumalon pabalik at iniligtas siya mula sa archer na umaatake sa kanila. Di nagtagal, isang kawan ng mga demonyo ang nagpakita, at si Casil ay natakot matapos maalala ang trahedya mula sa kanyang nakaraan, ngunit sinabi niya kay Frey na umalis doon at sumugod sa mga demonyo. Nakipag-espadahan siya sa isa sa mga demonyo, ngunit tumalon pabalik nang masangkot ang isa pang demonyong may hawak ng sibat. Habang nanonood si Maria mula sa tuktok ng isang puno, sinabihan ni Casil ang mga demonyo na mahihina sila, kaya pinaputukan siya ng mga pana, na hineranggan niya gamit ang kanyang malaking espada. Ang isa pang demonyo ay sumugod patungo sa kanya at sinubukang hiwa-hiwain siya ng pira-piraso, ngunit naiwasan ni Casil ang lahat ng mga pag-atake nito at itinulak ang mga demonyo pabalik gamit ang kanyang sariling espada. Pagkatapos ay sinubukan niyang tumakas kasama si Frey, ngunit nagpakita si Maria sa harap nila at hiniling na makipaglaro kay Casil bago nagpakawalan ng madilim na aura na nagpatama sa kanya sa isang puno. Sinugod siya ni Frey, at nagtaka si Maria kung bakit napakahina ni Casil sa kabila ng pagkakahawig niya sa isang taong alam niyang malakas. Pagkatapos, ang mga nakapalibot na demonyo ay nagpaputok ng mga arrow kina Frey at Casil, ngunit hinaranggan sila ni Frey ng isang magic shield. Nang naalis ang kalasag, isang grupo ng mga demonyo ang sumugod sa kanila, ngunit bago nila ma-atake ang dalawa, nagpakita si Rihit at tinapos sila sa isang pag-atake. Pagkatapos, dalawang iba pang miyembro ng Black Edge ang nagpakita at sumugod upang labanan ang mga demonyo, habang si Rihit ay nakaharap kay Maria. Madaling tinapos ng mga elf ng Black Edge ang mga demonyo, at mabilis na sinugod ni Rihit si Maria, walang humpay na iniiwasan ang kanyang mga pag-atake habang sinusubukang tumama ang isa sa kanyang pag-atake. Namangha si Casil sa husay ni Rihit, at pinuri rin siya ni Maria nang magsagupaan sila ng blades, bago nangako na haharapin si Casil isang araw at nawala sa itim na hamog. Pagkatapos, dumating ang ilang iba pang miyembro ng Black Edge, at tinanong ng kapatid ni Rihit na nagngangalang Regina kung sino ang walang silbing pares, kaya nagpakilala si Casil at nagpasalamat sa kanilang tulong. Ang Black Edges ay nagsiwalat na sila ay tinanggap upang tapusin ang mga demonyo, at tinanong ni Rihit kung ano ang kanilang ginagawa doon, kaya sinabi sa kanya ni Casil na naroon sila upang iligtas ang kanilang kaibigan. Sinabi ni Rihit na lahat ng mga scout ay tinapos na, kaya naman kinuha nila ang kanyang squad, ngunit sinabi ni Casil na naniniwala siyang may mga nakaligtas. Sinubukan ng isa sa mga talunang demonyo na gumawa ng isang sorpresang pag-atake, ngunit isang elf ang madaling pumutol sa ulo nito bago pa ito makagawa ng anuman, at ang Black Edge ay umalis sa lugar na iyon. Pagkatapos, pinagaling ni Frey ang isang pinsala sa pisngi ni Casil sa pamamagitan ng healing magic, at muling nagsabi si Casil tungkol sa kanyang kakulangan ng mga kasanayan, na nagpapaliwanag kung paano hindi niya matatalo ang isang demonyo, at nagtanong kung maaari niyang protektahan ang sinuman. Naputol ang kanilang pag-uusap nang may dumating na dalawang kakaibang tao. Matapos sabihin kay Casil na ibaba ang kanyang espada, ang kakaibang babae sa kanilang dalawa ay nagpakilala bilang Clea, habang ang lalaki ay nagpakilala bilang si Robert, ang babysitter ni Clea. Sinabi ni Clea na siya ang kanyang bodyguard at hindi ang kanyang babysitter, at medyo nag-away sila bago ihayag kina Casil at Frey na nandoon sila para hanapin sila. Pagkatapos ay hiniling ni Clea sa kanila na sundan siya, kaya sinundan nila siya hanggang sa gilid ng isang bangin kung saan hiniling ni Casil na malaman kung ano ang nangyayari.
Ipinaliwanag ni Robert na pinakiusapan sila ng isang partikular na tao na dalhin sila sa lokasyong iyon, at nang tanungin ni Cecil kung sino ito, sinabi ni Clea na ito ay isang lalaki na nagngangalang Romnick. Nagulat si Frey dahil alam niyang si Romnick ay isang high-profile sorcerer, at nang tanungin nila kung paano niya ito nakilala, sinabi ni Frey na madalas siyang pumupunta sa orphanage kung saan sila lumaki ni Cecil. Pagkatapos ay iminungkahi ni Clea na lumipat sila, at nang tanungin ni Cecil kung saan sila pupunta, sinabi niya na aakyat sila sa isang lugar na tinatawag na Tower Sage. Nalito si Frey dahil alam niyang mga piling tao lang ang makakapasok sa tower na iyon, ngunit pagkatapos ay ipinahayag ni Clea na siya ay isang napili at lumikha ng isang malaking magic circle na nag-teleport sa kanila palayo. Hindi nagtagal, narating nila ang mga tarangkahan ng isang mahiwagang lungsod, at sa pagpasok nila sa loob, sinabi sa kanila ni Clea na karamihan sa mga residente ay alinman sa mga mangkukulam or iskolar na nagsasanay sa ilalim ng dakilang sage. Tinanong ni Frey kung ano ang dakilang sage kaya sinabi ni Clea na siya ay isang matandang freak na gumamit ng mahika upang mapanatili ang kanyang kabataan. Sa kalaunan, nakita nila si Romnick sa tore, at sinabi niya kina Frey at Cecil na lahat sila ay malalaki na, ngunit sinabi nilang hindi pa siya tumatanda mula nang makilala nila siya sa orphanage. Pagkatapos ay isiniwalat ni Clea sa kanila na siya ang Great Sage na sinasabi niya, at nang tanungin ni Frey kung bakit niya itinatago ang kanyang pagkakakilanlan, sinabi ni Romnick na madalas itong nagdulot ng problema sa kanya. Tinanong tuloy ni Cecil kung bakit sila dinala sa syudad, kaya sinabi ni Romnick na gusto niyang may makita sila. Dinala sila ni Romnick sa isang silid kung saan nakahiga si Close na walang malay sa kama, at sinabing hindi siya nasaktan. Pagkatapos ay ibinunyag ni Clea at Robert na dumating sila upang tulungan ang mga scout matapos na mabalitaan ang aktibidad ng demonyo sa lugar, ngunit nakita nilang si Close lamang ang nakaligtas. Tinanong ni Frey kung alam ni Romnick na darating sila, kaya sinabi niyang pinagmamasdan niya sila mula sa tore. Maya-maya lang, nagising si Close at nagulat siya nang makitang nasa kwarto na ang mga kaibigan niya. Pagkatapos silang magkita, sinabi sa kanila ni Close ang tungkol sa kung paano tinambangan ng mga demonyo ang kanyang pangkat mula sa kung saan, at sinabi sa kanya ni Cecil na ang mga demonyo ay tinapos ng Black Edge. Idinagdag ni Cecil na si Maria, na tinawag niyang babaeng demonyo, ay tumakbo, at habang si Close ay nalilito, ipinahayag ni Clea na si Maria ay talagang isang mangkukulam. Sinabi ni Close na hindi niya nakita si Maria dahil ang kanyang mga scout ay nakipaglaban lamang sa mga mukhang kalansay na mga demonyo, at nang mapagtanto na si Maria ay hindi konektado sa mga demonyo, sinubukan ni Frey at Cecil na alamin kung sino siya. Iminungkahi ni Romnick na hayaan nilang magpahinga si Close, at si Frey at Cecil ay manatili sa kanyang lugar ng ilang sandali, bago hilingin kay Clea na ipakita sila sa kanilang mga silid. Dinala ni Clea si Frey sa kanyang silid at tinanong kung bakit ayaw niyang manatili sa iisang kwarto kasama si Cecil. Natarante siya dahil ipinaliwanag niya na hindi sila mag-jowa ni Cecil, kaya kinulit siya ni Clea bago iminungkahi na maging magkaibigan sila. Sumang-ayon si Frey, kaya sinabi sa kanya ni Clea na wala rin siyang mga magulang, bago nag-usap tungkol sa kung ano ang buhay sa lungsod. Pagkatapos ay tumitig ang mga babae sa bintana, at napansin ni Frey na may kakaibang nangyayari sa labas ng kanilang bintana bago umalis si Clea sa kanyang silid. Nang maglaon ay nakipagkita si Frey kay Cecil, na nakaupo sa labas, at tinanong kung ano ang kanyang ginagawa, kaya ginawa ni Cecil ang lahat ng kanyang makakaya, at nagbuntong hininga kung paanong wala siyang sapat na kapangyarihan upang sumali sa pangkat ni Close sa kanilang pakikipaglaban sa mga demonyo. Pagkatapos ay binanggit niya ang isang pangyayari mula sa kanyang nakaraan, kung saan inatake ng mga demonyo ang kanyang nayon, at nasawi ang kanyang ina na nagpoprotekta sa kanya, bago sinabing kailangan niyang lumakas upang maprotektahan niya ang mga taong mahalaga sa kanya. Kinabukasan, nakipagkita si Rihit sa mga maharlika sa Aurelia Castle at ibinunyag na tinapos ng kanyang koponan ang mga demonyo, nagdala pa nga ng bungo ng demonyo bilang patunay ng kanyang mga sinasabi. Nagulat ang mga maharlika, at pagkatapos ng kaunting pagtatalo sa mga maharlika, muli tungkol sa pag-asa sa mga elf, sinabi ni Moriham na ang lahat ng lahi ay kailangang magkaisa para mapabagsak ang lahi ng demonyo, sa parehong paraan na nagtrabaho si Haring Kyle kasama ang mga elf at orc upang talunin ang Dark Lord 100 taon na ang nakakaraan. Pagkatapos ay pinasalamatan ni Bill si Rihit para sa kanyang mga pagsisikap, ngunit sinabi sa kanya na alisin ang ulo ng demonyo dahil maaari itong magpatakot sa mga tao.
Nang maglaon ng gabing iyon, nagtawanan sina Moriham at Rihit tungkol sa kung paano nabasa ng mga maharlika ang kanilang sarili nang makita ang isang bungo ng demonyo, bago binanggit ni Moriham ang kanyang layunin na kunin ang posisyon ng Chancellor mula kay Bill upang sakupin ang bansa, at sila ay nag-cheer sa kanilang hinaharap. Kinabukasan, sinabi ni Close na kailangan niyang bumalik sa Aurelia sa lalong madaling panahon, kaya sinubukan siya ni Nakasil at Frey na makapagpahinga, ngunit sinabi niyang kailangan niyang talunin ang mga demonyo para sa lahat ng nawala sa kanya sa kanilang misyon. Dumating si Clea at sinabing ipinatawag ni Romnick sina Frey at Casil, at nang magkita sila, tinanong niya kung nasabi na ba sa kanya ng ina ni Casil ang tungkol sa kanyang ama. Nang sabihin niyang wala siyang alam, ipinahayag ni Romnick na si Casil ay anak ni Haring Kyle at siya ang magmamana ng sagradong espada na Elia, na ginamit upang tapusin ang Dark Lord. Sinabi ni Casil na ito ay isang kasinungalingan mula noong nasawi ang kanyang ina noong bata pa siya, at si Kyle ay hindi nabubuhay sa loob ng 100 taon, ngunit nag-alok si Romnick na ipaliwanag ang lahat. Maya-maya, nagkaroon ng pagpupulong ang mga elves ng Black Edge kung saan ang isa sa kanila, na nagngangalang Tamayo, ay dinalhan silang lahat ng pagkain, at nang bigyan niya si Regina ng sariling piraso ng tinapay, nagreklamo siya na masyadong maalat ang mga pagkaing Orvan. Sumang-ayon si Tamayo na hindi sumang-ayon sa puntong iyon at pagkatapos ay ipinaliwanag kung paano, 100 taon na ang nakalilipas, noong panahon ni Haring Kyle, ang mga elf ay pinahintulutang manirahan sa Aurelia. Sinabi ng isa pang Blackcage elf na ang dahilan kung bakit kasalukuyang tinatrato ang mga elves na parang basura ay dahil sa isang elf na nagngangalang Elia. Sinabi ng elf sa tabi niya na huwag banggitin si Elia, dahil maaari itong magpagalit kay Rihit ngunit pumayag si Rihit sa puntong iyon at sinabing si Elia ang dahilan ng pag-uusig ng mga elves. Samantala, pabalik sa tore, sinabi ni Romnick kina Casil at Frey ang oras na si Kyle ay isang prinsipe. Noon, nagkaroon ng sparring match si Kyle kay Elia, na natalo niya sa loob ng maikling panahon, at nang aminin ni Elia kung paano umunlad ang kanyang mga kasanayan, pinuri niya ang kanyang mga kasanayan sa pagtuturo bago dumating si Romnick at pinuri silang dalawa. Maya-maya, sabay-sabay silang tatlo na nagtanghalian, at pagkatapos pagsabihan siya ng nakatatandang kapatid na babae ni Kyle si Elia, sa muling pagpasok sa bayan, sinabi ni Kyle na balak niyang malaman ang lahat tungkol sa mga mamamayan ng Aurelia sa pamamagitan ng pagtambay sa kanila sa mga lansangan. Iminungkahi niya na ang isang bansa ay hindi maaaring umiral ng walang mga mamamayan, at na kung ang royal ay walang ginawa kundi mag-imbak ng kapangyarihan, ang lungsod ay masisira. Kaya, ipinahayag niya na gusto niyang maging isang hari na kayang protektahan ang mga tao at pasayahin sila. Sinabi ni Elia na nakatitiyak siyang magiging magaling itong hari, at nag-alok na tulungan siya kapag ginampanan niya ang tungkuling iyon sa kanyang kaalaman sa teknolohiya. Maya-maya, nakipagkita si Kyle kay Romnick at tinanong siya kung bakit ang mga tao sa lungsod ay namumuhay sa kahirapan sa kabila ng pamumuhay sa isang mapayapang panahon. Ipinaliwanag ni Romnick na ito ay dahil ang kanilang digmaan sa mga kalapit na bansa ay tumagal ng mahabang panahon, at idinagdag na ang mga pamilyang nawalan ng mga miyembrong nasa edad na ng trabaho sa panahon ng digmaan ay may posibilidad na maging mahirap. Sinabi ni Kyle na walang kabuluhan ang digmaan. Pagkatapos nito, maraming taon ang ginugol ni Kyle sa pag-aaral at pagsasanay upang maging isang magiting na hari, hanggang sa nakilala niya ang isang babaeng kabahagi ng kanyang mga pangarap, na nagngangalang Arian. Bumalik sa real time, natakot si Casil matapos marinig ang pangalang Arian, at kinumpirma ni Romnick na ang Arian na sinasabi niya ay ang nanay ni Casil. Tinanong ni Frey kung paano nabuhay si Arian 100 taon na ang nakalilipas, ngunit sinabi ni Romnick na ipapaliwanag niya iyon sa ibang pagkakataon bago sabihin sa kanila kung paano pinagsama ni Kyle at Arian ang kanilang maliit na kwento ng Cinderella, hanggang sa malaman ng hari at mga maharlika ang kanilang relasyon at pinilit silang maghiwalay. Ipinaliwanag ni Romnick na si Kyle ang kahalili ng hari, kaya naging hadlang si Arian para sa isang politically arranged marriage, at idinagdag na hindi doon nagtapos ang mga trahedya ni Kyle, dahil hindi nagtagal ay nagpakita ang mga demonyo sa mundo. Isinalaysay ni Romnick kung paano winasak ng mga demonyo ang ilang bayan at nayon matapos salakayin ang mundo ng mga tao, at kung paano sila muling natalo ni Kyle at ng kanyang hukbo, hanggang sa biglang pumanaw ang kanyang ama, si Midian, na nagpapahintulot sa kanya na umakyat sa trono. Sa panahon ng kanyang koronasyon, kinilala ni Kyle ang nakakabagabag na estado na kinaroroonan ng rehiyon dahil sa pagsalakay ng mga demonyo, at ipinahayag na matatalo niya ang bawat demonyo at paprotektahan ang kanyang mga tao.
Maya-maya, si Haring Kyle ay nakipag-alyansa kay Lori ng mga elves at Iyatola ng mga orc upang talunin ang mga demonyo. Ngunit sa panahon ng digmaan, nalamangan sila ng mga demonyo, at nasugatan si King Kyle. Sa isang kanlungan, nakipagkita si Kyle sa kanyang nobya, si Arian, na karga-karga na si Baby Kisil sa loob niya, at talagang natuwa si Kyle nang malaman niyang magkakaroon siya ng anak. Pinangalanan ni Kyle ang hindi pa isinisilang na bata na Kisil, at nagpa siya na protektahan ang mundo para sa kanyang hindi pa isinisilang na anak. Bilang tugon sa kanyang hiling, ang Diyosa ng Liwanag, si Lula, ay nagpakita at ibinigay sa kanya ang banal na espada, ang Eya, upang iligtas ang mundo mula sa Dark Lord na si Angmon. Kalaunan ay sinabi ni Kyle kina Lori, Romnick, at Iyatola na Seisalekay ang Dark Lord kapag natakpan ng pulang ring ang buwan, at tiniyak sa kanila na kaya niyang talunin siya kasama si Eya Sword bago humingi ng tulong sa kanila. Bumalik sa real-time, sinabi ni Romnick kina Kisil at Frey kung paano itinalaga ni Elia ang kanyang sarili sa pag-aaral ng Technomic, at pagkatapos ay ibinalita nila kung paano nalaman na pinaslang si Elia dahil sa pagtatangkang lumikha ng peke na banal na espada. Ipinaliwanag ni Romnick na nakita ito ng mga taga-Aurelia bilang isang kalapastanganan na hamon laban kay Lula, kaya tinanong ni Frey kung bakit sinadya ni Elia na gumawa ng peke na banal na espada noong una. Ipinaliwanag ni Romnick na nilayon niyang tuparin ang kanyang pangako na tulungan si Kyle sa kanyang pag-aaral, at ipinaliwanag na nang ang isang pulang bituin na tinatawag na Nocturnal Sun ay nagdulot ng pulang ring sa paligid ng buwan sa pamamagitan ng pag-intersect nito, isang salamangkero na nagngangalang Mado ang gumamit ng ipinagbabawal na salamangka upang gumawa ng isang dimensional fissure, na nagdala kay Angmon sa mundo ng mga tao. Sinabi ni Romnick na umalis si Haring Kyle para harapin si Angmon kasama ang kanyang mga kasama, habang tinatapos ni Elia ang kanyang pananaliksik, ngunit pinaslang siya ng mga demonyo bago niya maabot si Kyle para tumulong. Dagdag pa niya, matapos talunin ni Kyle si Angmon sa tulong ng kanyang mga kasama, pareho silang naglaho, naiwan lamang ang banal na espada na si Eya. Pagkatapos nito, huminto ang mga aktibidad ng demonyo sa mundo, at bumalik ang kapayapaan sa mundo, ngunit nakatakas si Mado, at hindi na matagpuan si Kyle. Sinabi ni Kisil na si Kyle ay isang matapang na hari para sa pagtataya ng kanyang buhay upang iligtas ang lahat, at si Romnick ay sumang-ayon doon bago ihayag na ang banal na espada, ang Eya, ay tinatakan ng kanyang mga kasama, na nagpa siya na hawakan ang susi ng selyo hanggang sa bumalik ang Dark Lord, para magamit muli ng sangkatauhan ang kapangyarihan ng Eya. Ipinaliwanag niya na noon, pagkasawi ni Elia, siya ay nilitis at napatunayang nagkasala sa pagdungis kay Lula, at bilang resulta, ang buong lahi ng Elven ay inusig. Bumalik sa Black Edge hideout, tinanong ni Tamayo si Rihit kung alam ni Elia na ang kanyang mga aksyon ay makakaapekto sa mga Dark Elves, at kalaunan ay sinabi niyang nais niyang bumalik sa nakaraan upang mailigtas niya ang kanyang mga magulang mula sa pagpaslang, at bigyan si Elia ng isang Detroit Punch para sa sanhi nito. Pagkatapos ay sinabi ni Rihit na ang lahat ng sinaunang iyon ay hindi mahalaga, dahil sa kasalukuyan, ang mga elves ay inuusig pa rin, at muli niyang inangkin na aayusin ang iskor sa Aurelia. Samantala, sa Torre, hiniling ni Kisil kay Romnick na sabihin sa kanya ang tungkol sa kanyang ina at kung ano ang ginagawa nito sa mga epikong kaganapang iyon. Ipinaliwanag ni Romnick na noon, alam nilang ang mga inapulang ni Kyle ang maaaring gumamit ng Eya Sword, at nangamba sila na maaaring ipatawag muli ni Mado si Angmon makalipas ang 100 taon sa panahon ng isa pang Red Ring Moon, kaya pinatulog nila si Arian. Sinabi ni Romnick na nagising si Arian makalipas ang 100 taon, at ipinanganak si Kisil bago sinalakay ng mga demonyo ang kanilang nayon at pinaslang siya. Pagkatapos ay isiniwalat niya na siya ang nagpadala kay Kisil sa ampunan dahil wala siyang mga magulang or tirahan. Sinabi ni Romnick na binisita niya si Kisil sa kanyang pananatili sa orphanage para panoorin ang paglaki ni Kisil, at wala siyang pag-aalinlangan na anak siya ni Kyle bago ibinunyag na malapit na ang isang Red Ring Moon, ibig sabihin ay malapit na ring bumalik ang Dark Lord. Sinabi ni Kisil na hindi siya lubos na kumbinsido na siya ang anak ni Kyle, ngunit sinabi niyang kailangan niya ang banal na espada upang maprotektahan niya ang lahat, at tinanong si Romnick kung paano niya ito makukuha. Sinabi ni Romnick na kailangan niyang sirain ang selyo, na nangangahulugang kailangan niyang puntahan ang Great Sage ng kagubatan ng Eladora, si Lori, at sinabing hindi niya sila maaaring samahan dahil hindi siya makaalis sa tore. Pagkatapos ay tinawag ni Romnick sina Clea at Robert na nakikinig sa kanilang pag-uusap sa silid at inatasan silang sumama kay Kisil sa kanyang misyon.
Talagang nasasabik si Clea tungkol dito, at nangako siyang panatilihing ligtas si Casil bago sinabi ni Romnick kay Frey na gawin ang parehong bagay para sa kanyang kasamahan. Pagkatapos pinunan ni Casil at Frey si Claude sa lahat ng nalaman niya tungkol sa kanyang sarili, pati na rin ang kanyang misyon na hanapin ang banal na espada. Sinabi ni Casil na gusto niyang gamitin ito upang protektahan ang lahat, kaya nag-good luck sa kanya si Claude at nangakong aalagaan niya ang Aurelie habang nagpapatuloy siya sa kanyang paglalakbay. Kinabukasan, umalis sa tore sina Casil, Frey, Clea, at Robert. Pagkatapos mag-teleport pabalik sa bangin, pinanood sila ni Maria mula sa malapit na kagubatan at ngumiti ng pilyo. Sa kalaunan, ang koponan ay nakarating sa kagubatan ng Eladora, at si Clea ay nagalit sa katotohanan na sila ay pupunta sa isang kagubatan at hindi isang paglalakbay sa kalawakan ng NASA. Pagkatapos ay tinawag niya si Casil na isang manloloko, at sinabing walang paraan na ang isang tol-una na tulad niya ay maaaring maging anak ng maalamat na hari. Sinabi ni Casil na hindi rin siya naniniwala. Pagkatapos ay nagpatuloy si Clea sa kanyang mga panunuya sa pagsasabing hindi naman talaga heroic si Casil, at sinabi ni Frey na naniniwala siya na gagabayan sila ng Diyos ang silula. Ngunit pagkatapos ay isang grupo ng mga demonyo ang biglang pumasok at hamarang sa kanilang daan. Agad na sumugod si Robert para harapin silang mag-isa, at nang tangkaing pigilan ni Casil at Frey, sinabi ni Clea na magiging maayos siya. Pagkatapos ay naglabas si Robert ng isang pares ng mga talem, at hiniwa ang mga demonyo tulad ng ilang natitirang gulay bago magpakita ang isa pang grupo ng mga demonyo, sa pagkakataong ito ay may hawak na mga palaso. Bago pa mailunsad ng mga demonyo ang kanilang mga arrow, tinapos sila gamit ang mga green arrow style backshot mula sa isang elf na nagngangalang Selena. Sumugod si Casil at ang tropa at nagpakilala, kaya sinabi niya sa kanila na hinihintay niya sila at inalok na ay guide sila kay Lori. Habang naglalakad sila papunta sa kagubatan, nakita nila na madilim at nakakatakot ang hitsura nito, at hindi nagtagal ay dumaan sa kanila ang isang halimaw ng puno na tinatawag na Trint. Hiniling nila kay Selena na ipakilala ang kanyang sarili, kaya kumilos siya na parang mayabang na babae bago ito ginawa at ibinunyag na sinusunod niya ang utos ni Lori na dalhin si Castle sa kanya, na nagparamdam sa natitirang bahagi ng koponan na walang halaga. Nagpatuloy sila sa kanilang paglalakad, at napansin ni Robert na pinapanood sila bago sila nagsimulang makarinig ng ilang tinig na tinawag si Selena na isang prinsesa, at iminungkahi ang koponan na umalis sa kagubatan. Pagkatapos ay kinumpirma ni Selena na siya ang prinsesa ng rehiyon, at nang hindi tumigil ang mga boses sa kanilang mga pang-iinsulto, sinabi ni Clea ang mga kilabot na lumabas at insultuhin sila sa kanilang mga mukha. Pagkatapos ay ipinaliwanag ni Selena na ang lupain ay sagrado sa mga elves at ang mga elf ay hindi mahilig sa pagtanggap ng mga tao. Sinabi ni Casil na wala siyang problema sa mga elf at hiniling na magpatuloy. Pagkatapos ng kaunting paglalakad, nakarating sila sa puntong may dalawang lagusan kung saan biglang nawala si Selena. Hinabol siya ng mga ito sa lagusan na tila tamang daan, ngunit nauwi ito sa isang bangin sa gitna ng kawalan. Matapos magsara ang lagusan, ibinunyag ni Clea sa kanila na ang mga elves at rats ng Eladora ay mahilig maglaro sa mga manlalakbay at magpaligaw sa kanila. Samantala, lumingon si Selena at napansin niyang wala si Casil at mga kaibigan sa likuran niya, kaya inutusan niya ang mga residente ng kagubatan na muling buksan ang lagusan para makabalik sila. Hindi sila kumbinsido, kaya nakiusap siya sa kanila, sinabing wala rin siyang tiwala sa kanila, ngunit nais ni Lori na makita sila. Sa bangin, isang sanggol na Trint na nagngangalang Metro ang nakipagkita sa grupo at ginabayan sila pabalik kay Selena sa kagubatan. Sinubukan ni Selena na balon si Metro na layuan sila, ngunit nauwi ito sa pagsama sa kanilang paglalakad. Tumambay sila sa kalsada ng kaunti bago sinabi ni Selena na magpahinga sila para sa gabi, at ipagpatuloy ang kanilang paglalakbay sa susunod na araw. Pagkatapos, nagtayo sila ng kampo, at nakipaglaro saglit si Casil kay Metro. Napansin nilang nagkagusto sa kanya ang maliit, ngunit sa halip na ako si Groot, ang maliit na halimaw ng punong ito ay alam lamang kung paano sabihin ang salitang Metro, kaya tinawag nila siya ng ganoon. Pagkatapos ay tinanong ni Selena si Casil kung sino siya, kaya sumagot siya na siya ay walang sinuman na walang kapangyarihang protektahan ang sinuman, kaya naman kailangan niyang makipagkita kay Lori para makuha ang kapangyarihang iyon. Pagkaraan ng ilang sandali, iniwan sila ni Selena upang tumingin-tingin sa paligid, at medyo nataranta ang koponan bago ipinahiwatig ni Clea na espesyal si Haring Kyle dahil siya ang pinili ng Diyosa.
Ngunit hindi gaanong bayani si Casil dahil ipinanganak siya sa pagmamana ng espada. Pagkatapos ay sinabi ni Robert kay Casil na huwag makinig sa kanya, at sinabing kailangan niyang lumaban ng walang pag-aalinlangan or pagdududa sa kanyang sarili. Sinabi ni Casil na kailangan niya ang kapangyarihan ng espada para maprotektahan niya ang lahat. Pagkatapos ay tinanong ni Cleo kung ano ang kapangyarihan ng espada, at sa kabila ng hindi alam ang tungkol sa mga kakayahan ng espada, naisip nila na ito ay isang malakas na sandata dahil maaari nitong talunin ang Dark Lord. Ipinaliwanag ni Cleo kung paanong ang Dark Lord ay isang beses lamang nagpakita sa kasaysayan, na sa panahon ng pakikipaglaban kay Kyle at sa grupo, na nagpapahiwatig na nagawa nilang pigilan siya dahil nakarating sila sa oras. Kaya, nagpa siya ang lahat na kailangan nilang makuha ang banal na espada upang pigilan ang Dark Lord kung sakaling bumalik siya. Samantala, si Selena ay nasa ibang lugar sa kagubatan, iniisip kung paano naiiba si Casil sa mga masasamang kwentong narinig niya tungkol sa mga tao. Pagkatapos ay nakarinig siya ng malakas na ingay at nagmamadaling sumalubong kay Casil at sa grupo. Nagtakbuhan silang lahat patungo sa ingay at nakitang may isang Trint na nagngangalit, kaya natarante sila dahil kilala ang Trints na mga mapayapang nilalang. Pagkatapos ay nakita nila ang isang demonyo na ibinagsak ang Trint gamit ang galamay nito, at sinubukan ni Selena na atakehin ang demonyo gamit ang isang palaso, ngunit madali nitong hinerangan ang kanyang pag-atake. Nakita ni Metro na nawala ang buhay ng Trint sa kailaliman, at sumugod siya patungo sa demonyo upang maghayganti, ngunit hinawakan siya ng demonyo at dinurog gamit ang mga galamay nito. Naisipan ni Clea na gumamit ng flame magic para i-barbecue ang demonyo ngunit ibinasura niya ang ideya ng mapagtanto niyang susunugan din niya si Metro. Sinugod ito ni Casil, ngunit madali siyang itinaboy ng demonyo. Nang sinubukan niyang umatake muli, naglunsad si Selena ng ilang mga palaso na nagligtas sa kanya mula sa mga galamay ng demonyo. Sinabihan ni Selena si Casil na tumakas dahil wala itong pakialam sa kanya, ngunit sinabi ni Casil na hindi nila maiiwan si Metro. Sabay-sabay na sinalakay ng buong team ang halimaw. Sa kalaunan, hinawakan din ng demonyo si Casil, ngunit inilunsad ni Metro ang isang kahoy na talam sa halimaw at iniligtas siya mula sa pagkawasak ng asido ng demonyo na siyang tutuno sa kanya. Nang makita ang pinakamamahal na si Metro ay unti-unting nasira, nagulat ang lahat ngunit nagalit si Casil at walang tigil na inatake ang demonyo hanggang sa mapaslang niya ito. Hindi tumigil ang pag-aalsa ni Casil matapos tapusin ang demonyo, habang patuloy niyang inaatake ang bangkay ng halimaw. Sa kalaunan ay pinigilan siya ni Selena at sinabing sapat na ang ginawa niya para kay Metro. Natigilan si Casil pagkatapos, at lumingon si Selena sa likuran upang makita si Lori na nanunood mula sa malayo. Hinugasan ni Casil ang kanyang mukha sa kalapit na ilog matapos magbuhos ang halos 2 balde ng luha, bago siya nakilala ni Lori at nagpasalamat sa kanya at sa iba pang grupo sa pagligtas sa kagubatan ng Eladora. Galit pa rin si Casil sa pagkawala ni Metro, kaya inaliw niya ito sa pagsasabing sigurado siyang masaya ito kasama si Casil at ang mga grupo, bago magbigay ng talumpati tungkol sa ikot ng buhay at iba pang misteryosong bagay. Nagpunta siya sa punto at tinanong kung bakit dumating si Casil, kaya sinabi niyang balak niyang hilingin sa kanya na alisin ang selyo sa banal na espada. Nagulat si Selena sa katotohanang si Casil ang tagapagmana ng espada, at sinabi ni Lori na hindi niya maaalis ang selyo sa sandaling iyon. Ipinaliwanag niya na kung aalisin niya ito, ang kapangyarihan ng banal na espada ay dadaloy kay Casil at tinanong kung siya ay karapat-dapat sa kapangyarihang iyon. Pagkatapos ay sinabi ni Casil na kailangan niya ang kapangyarihan, ngunit sinabi niya na ang banal na espada ay hindi isang murang glow stick, dahil may kapangyarihan itong talunin ang Dark Lord, at binalaan siya na maaari nitong sirain ang kanyang katawan at kaluluwa kung hindi niya magawa na gamitin ito ng maayos. Sinabi ni Casil na wala siyang pakialam kung ano ang mangyari sa kanya, sinasabing kailangan niya ng kapangyarihan para protektahan ang lahat. Kaya sinabi ni Lori na naiintindihan niya ang nararamdaman niya, at sinabing ipagpapatuloy nila ang talakayan sa susunod na araw. Kinagabihan, dinala sila ni Selena sa isang lugar na tinawag niyang tirahan ni Lori at sinabing doon sila matutulog magdamag, ngunit bago siya makaalis, tinawagan siya ni Frey at hiniling na ilibing niya ang mga labi ni Metro, na mukhang berdeng kristal, sa kanyang paboritong lugar. Pumayag naman si Selena at dinala sila sa isang partikular na lugar na dati niyang palaruan.
Si Lori ay gumawa ng isang sorpresang pagpasok at nag-alok na tumulong sa libing, kaya ginamit niya ang kanyang mahika upang magbutas sa lupa, at lahat ay nagsabi ng mabubuting salita kay Metro habang nililibing nila ito. Ilang sandali pa, nakipagkita si Lori kay Selena at tinanong ang prinsesa kung sa tingin niya ay karapat-dapat si Casil na magmana ng banal na espada. Sinabi ni Selena na hindi siya sigurado, kaya sinabi ni Lori na kailangan niya ng opinyon ni Selena dahil nakasama niya si Casil. Matapos maalala ang panahon nila ni Casil, sinabi ni Lori na hindi pa rin siya sigurado kung karapat-dapat ba siya na maging tagapagligtas nila. Pagkatapos, naglakad-lakad si Selena sa kagubatan at inisip kung mayroon si Casil kung ano ang mayroon si King Kyle, na nag-udyok sa iba na sumunod sa kanya, at naramdaman niyang mapapahamak siya dahil madali itong sumuko sa pag-aaway ng demonyo. Pagkatapos ay nakita niya siya sa puntod ni Metro kung saan ibinuhos ni Casil ang kanyang puso tungkol sa kung paano niya pinagsisihan ang pagkawala ng sarili sa galit at kung paano niya kailangan na lumakas. Pagkatapos, isang maliit na halaman ang tumubo mula sa libingan ni Metro, at habang si Casil ay nabigla, ipinaliwanag ni Selena na si Metro ay nakatanggap ng bagong buhay pagkatapos masawi, ngunit sinabi na ito ay hindi pangkaraniwan na mangyari ng ganoon kabilis. Iniisip niya na sinusubukan ni Metro na pasayahin sila, kaya nagpasalamat si Casil kay Metro at sinabing gusto niyang lumakas. Kinabukasan, nakipagkita ang grupo kina Selena at Lori, at tinanong ni Lori si Selena kung nakapagdesisyon na ba siya tungkol kay Casil at sa kanyang grupo. Sinabi ni Selena na sa kabila ng lahat ng mapanirang kwento tungkol sa mga tao, ang masayang grupo ng mga talunan na ito ay walang pag-aalinlangan na pumasok upang iligtas ang nayon ng Eladora nang magpakita ang demonyo, kaya nagkaroon siya ng ibang opinyon tungkol sa mga tao. Tinanong ni Lori kung bakit hindi siya mabigyan ng tiyak na sagot ni Selena noong nakaraang gabi, kaya ipinaliwanag ni Selena na nag-aalala siya dahil pakiramdam niya na isang araw ay sasaktan ang kagubatan ng isang lalaki ng pagalit tulad ni Casil. Ngunit sa huli ay nakita niyang alam niya ang sarili niyang mga kapintasan at naghanap ng tunay na kapangyarihan, kaya sinabi niya na si Casil ay karapat-dapat na magmana ng kapangyarihan ng banal na espada. Nagpasalamat si Casil, at namula siya matapos makatanggap ng pasasalamat. Bago siya pinuri ni Lori sa pagiging bukas ang isipan sa mga tao, muling binalaan ni Lori si Casil tungkol sa kapangyarihan ng espada at tinanong si Casil kung nilalayon niyang mamana ito, at sa pagsang-ayon niya, nakita niya ang parehong determinasyon sa mga mata nito na dating taglay ni Kyle. Sinuportahan siya ng iba pang kasamahan ng crew, na nagsasabing tutulong sila kung magkagulo, at sinabi ni Lori na sigurado siyang matutupad niya ang kanyang mga layunin tulad ng ginawa ni Kyle bago sinabi kay Selena kung paano siya lumaban sa tabi ni Kyle sa kabila ng magkaibang lahi nila. Pagkatapos ay sumang-ayon si Lori na ay ando ang selyo sa Holy Sword, kaya lumapit siya kay Casil at gumamit ng spell na nag-uugnay kay Casil sa Holy Sword, at sa gayon ay kinukumpirma ang kanyang tunay na katayuan bilang tagapagmana ng maalamat na sandata. Pagkatapos, sinabi ni Casil na hindi siya nakaramdam ng mas malakas, ngunit tiniyak sa kanya ni Lori na mararamdaman niya ang kapangyarihan sa lalong madaling panahon, bago ihayag na ang banal na espada ay may dalawa pang selyo. Ang isa ay kay Iyatola, ang pinuno ng mga orc sa Oria Mountain, at ang isa pa ay sa isang taong pinangalan ng Rival sa Windland Snow Mountain, na mas malayo pa sa Oria Mountain. Habang ang crew ay magpapatuloy sa kanilang paglalakbay, nakatanggap sila ng alerto tungkol sa mas maraming demonyong sumalakay sa lugar. Nang makarating sila sa labas, nakita nila ang isang kayog ng mga demonyo, kasama na ang demonyong Galame, na laking gulat nila nang makita. Ngunit ipinaliwanag ni Clea na maaaring mabuhay ang mga demonyo sa pamamagitan ng pag-iiwan ng binhi kapag sila ay nasawi. Handa si Selena na pabagsakin ang mga demonyo gamit ang lahat ng archery moves na natutunan niya mula kay Hawkeye sa Avengers na pelikula, ngunit pinigilan siya ni Lori at sinabihan siyang panoorin si Casil na gawin ang kanyang dapat gawin. Sumugod si Casil patungo sa tumutugon na demonyong Galame, at ginulat niya ang lahat ng madali niyang masira ang mga Galame nito bago siya gumawa ng isang pangwakas na atake, na inaangkin niyang paghihiganti para kay Metro. Pagkatapos, nagbigay si Lori kay Casil ng ilang mga salita ng pampatabay loob para sa kanyang misyon, at sinabi sa kanya ni Selena na nagtitiwala siya sa kanya at sa mga crew kahit na hindi siya lubos na sigurado tungkol sa mga tao. Kaya kinawayan sila ni Casil at ng crew at umalis sa Forest of Eladora.
Bumalik sa Aurelia, sina Moriham at Rihit ay nagpaplano gaya ng dati, at iminungkahi ni Moriham na maging isang kabalyero si Rihit at higaitan ang iba pang mga kabalyero upang maisulong ang kanilang mga planong pabagsakin ang mga Maharlika sa lungsod. Nang umalis ang crew sa Idora, napag-usapan nila ang kanilang layunin na maabot ang Oreo Mountain, at iminungkahi ni Robert na bumisita sila sa ilang bayan sa daan upang makakuha ng impormasyon at mag-restock ng mga supply. Ang maingay na babae ng grupo si Clea ay tinanong kung maaari nilang tawaging prinsipe si Casil, ngunit sinabi ni Casil na dapat silang sumangguni sa kanya ng normal dahil siya ay isang karaniwang lalaki. Sinabi ni Robert na makatuwirang itago ang kanyang pagkakakilanlan dahil siya ay mula sa nakaraan. Hindi nagtagal, hinarang ni Maria ang kanilang paglalakbay, at kaagad siyang nagpakita, naramdaman nila ang kanyang napakalaking kapangyarihan ng mahika, at binigyan niya sila ng hands-on na karanasan nito habang inaatake niya sila ng isang dark wave. Agad na pumunta si Casil sa harapan at hinarang ang atake nito, kaya pinuri niya ito. Ngunit pagkatapos ay tinanong ni Casil kung nasaan ang kanyang mga kaalyado ng demonyo, at sinabi niya na ang mga demonyo ay walang kinalaman sa kanya. Pagkatapos ay tinanong ni Casil kung ano ang gusto niya, kaya nagpakita siya sa kanyang likuran sa isang iglap at sinabing gusto niyang maglaro bago subukang kunin ang kanyang ulo. Pinigilan ni Casil ang kanyang pag-atake at itinulak siya pabalik, kaya natigilan siya tungkol sa pag-upgrade ng kanyang kapangyarihan, ngunit nang aipin siya nito, nakumpirma ni Maria na ginagamit niya ang kapangyarihan ng Holy Sword. Itinulak siya nito at inisip kung paano niya nagagamit ang kapangyarihan ni Kyle kaya sinabi ni Clea sa kanya na si Casil ay anak ni Kyle. Pagkatapos ay sinabi ni Maria na ang banal na espada ay sumpa ni Lula, at si Casil ay naging papay din ni Lula bago naglaho sa hamog ng kadiliman. Sa kanilang pagpunta sa Oreo Mountain, lumipat ang crew patungo sa isang partikular na bayan, at si Clea ay nasasabik sa pagbisita sa bayang iyon dahil napakaraming magagandang pagkain at lokasyon, na ginawa itong isang pangarap na lugar ng turista para sa kanya. Pagdating nila sa bayan, hindi nagaksaya ng oras si Clea bago ibuhos ang lahat ng pera ni Frey sa ilang street food. Matapos punan ang kanilang mga kalamnan, iminungkahi ni Clea na bumisita sila sa ilang mas nakakatuwang lugar, ngunit tumanggi sila, kaya binigyan niya sila ng isang kabayanihan na kwento tungkol sa kung paano nakaligtas ang bayan sa isang digmaan 30 taon na ang nakakaraan gamit ang kapangyarihan ng pagkakaibigan. Kaya iminungkahi ni Robert na humanap sila ng inn para makapagpahinga sila bago ituloy ang kanilang paglalakbay. Nauna silang sumabay sa gusto ni Clea sa pamamasyal, at sa pagtatapos nito, napagtanto nilang wala na silang pera, kaya iminungkahi ni Clea na maghanap sila ng paraan upang kumita ng pera sa bayan. Nang maglaon, nakahanap siya ng trabaho sa isang inn kung saan sila binayaran at binigyan sila ng libreng silid kapalit ng paglilingkod sa mga customer doon, kaya lahat sila, maliban kay Casil, ay ginugol ang araw sa pagtrabaho sa bar. Nang gabing iyon, si Casil ay namumutol ng kahoy at naalala ang sinabi ni Maria sa kanya, kaya't iniisip niya kung ang kapangyarihan ng banal na espada ay tunay na isang sumpa. Samantala, hindi napigilan ni Clea na ipakita ang kanyang mahika sa mga kasambahay sa paligid at nauwi sa pagsunog sa bar. Matapos mapalayas sa bar, ang crew ay nasa isang lugar sa bayan kung saan nagtatampo si Clea, at ipinaliwanag ni Robert kina Casil at Frey na si Clea ay isang mabangis na babae dahil wala siyang karanasan sa labas ng mundo, at sinabi rin sa kanila ang tungkol sa isang oras na pinasabog niya ang isang gusali, kaya pinayuhan siya ni Romnick na gamitin ang kanyang potensyal. Pagkatapos ay sumama si Frey kay Clea kung saan siya nagpapahinga, at humingi ng tawad si Clea bago sinabing nais niya ang isang nakatatandang kapatid na babae tulad ni Frey. Nataranta si Frey, kaya ipinaliwanag ni Clea na ang kanyang ina ay nasawi noong siya ay maliit, at bagaman hindi niya naaalala ang mukha ng kanyang ina, naalala niya kung paano binaluktot ng kanyang ina ang coat ni Spider-Man at sinabi sa kanya na ang dakilang kapangyarihan ay may kasamang matinding kalungkutan. Madalas niyang iniisip kung ano ang ibig sabihin nito at gusto niyang tanungin ang kanyang ina, ngunit sinabi ni Frey na mauunawaan niya kung ano ang ibig sabihin ng kanyang ina kung mas magsasanay siya ng magic, dahil naniniwala siyang konektado pa rin si Clea at ang kanyang ina. Nakatulog si Clea pagkatapos. Kinaumagahan, nagising sina Casil at Frey ngunit hindi nila mahanap si Robert ngunit napadpad sila sa isang note na nagsasabing umalis siya para kumita ng pera para sa kanila. Nang sabihin ni Frey kung paanong nawawala rin si Clea, nagpakita ang pink-haired girl na pinag-uusapan nila at sinabing nakahanap siya ng trabaho para sa kanila sa isang restaurant sa labas ng bayan, ngunit kalaunan ay napansin niyang nawawala si Robert.
Si Robert ay nagbebenta sa ilan sa kanyang mag-agarang kagamitan, habang ang iba pang crew at si Frey ay sumunod kay Clea sa labas ng restaurant, na hindi katulad ng isang magarang restaurant na inaasahan nila. Nakilala nila ang isang nakakatakot na mukhang matandang babae na nagngangalang Madam Wola, na agad na nagpahirap sa kanila ng napakaraming nakababahalang trabaho, at matapos makita ang mahiwagang kakayahan ni Clea, pinagawa niya ito ng 1,000 beses na mas maraming trabaho kaysa sa iba. Pagkatapos, nakipagsagutan si Clea ng matindi sa matandang babae, at pagkatapos pinagawa siya ni Madam Wola sa ilang mas mahihirap na trabaho habang kinukutsa siya sa proseso. Nang sila ay tapos na sa trabaho, niliber sila ni Madam Wola sa isang pagkain na inamin nilang mas masarap kaysa sa lahat ng pagkain na kanilang kinakain. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanila na matagal na siyang hindi nagluluto dahil bihira ang mga tao na dumating sa kanyang restaurant, at iminungkahi ni Cecil na gumawa siya ng isang ad, ngunit sinabi niya na hindi siya tumutol ngunit mabagal siyang magluto gamit ang apoy ng uling. Magmumungkahi sana si Clea na gamitin ang kanyang flame magic, ngunit naalala niya ang nangyari sa huling restaurant at nag-alinlangan. Ngunit sinabi ni Madam Wola na dapat niyang ganap na ihinto ang paggamit ng flame magic sa lugar na iyon. Tinanong nila kung bakit, kaya ipinaliwanag ni Madam Wola na ang lugar na dati ay isang malaking bayan, ay nawasak ng digmaan na kinasangkutan ng maraming apoy at mga demonyo na naging sanhi ng pagkasawi ng kanyang mga mahal sa buhay, at sinabi niyang ang restaurant na lang ang natira sa lugar na iyon. Ipinakita niya sa kanila ang isang bungkus ng mga lapida na nakahanay sa labas na dating mga taong bayan, at sinabing ayaw niyang magamit muli ang apoy na magic sa lugar na iyon. Nagtalo si Clea na ang magic ay ginagamit para sa pagliligtas ng mga tao at hindi pananakit ng iba, ngunit sinabi ni Madam Wola na sinubukan ng isang salamangkero na protektahan ang kanyang mga tao sa panahon ng digmaan, ngunit ito ay humantong sa isang malaking trahedya, at nakita ni Clea ang matandang babae na lumuha. Maya-maya ay tumingin si Clea sa mga puntod at inisip ang mga sinabi ng kanyang ina, iniisip kung ito ba ang matinding kalungkutan na kanyang tinutukoy, ngunit maya-maya ay isang pulutong ng mga demonyo ang nagpakita, at napansin ni Clea na may mga demonyong malapit na sa restaurant. Sinabi ni Cecil kay Frey na alagaan si Madam Wola, at pinatalsik ang isang demonyong kabalyero habang tumatakbo ito palabas upang harapin ang iba pang mga demonyo. Sinabihan ni Frey si Madam Wola na tumakas sa likod ng pinto habang tinatakpan niya ang harapan, kaya tumakbo ang matandang babae. Inatake ni Cecil ang isang grupo ng mga demonyo, at hindi nagtagal ay sinamahan siya ni Clea, na nagpatambo sa dalawa sa kanila kasama ng kanyang armas. Sa kalaunan, natrap sila ng mga dumaraming kalaban, at kinailangan ni Madam Wola na iligtas si Clea sa pamamagitan ng pagbato ng bato sa isang demonyo, na hindi sinasadyang inihayag ang kanyang pinagtataguan sa proseso. Habang papalapit ang demonyo kay Madam Wola, sinubukan siyang iligtas ni Clea ngunit hindi niya magamit ang kanyang mahika matapos maalala ang mga kalunos-lunos na salita ni Madam Wola. Nang makita ito, alam ni Madam Wola na nagulo siya. Hindi nagtagal ay nadaig ng demonyo si Clea, kaya sumigaw si Madam Wola na dapat niyang gamitin ang kanyang mahika, idinagdag na ang kasalukuyan ay mas mahalaga kaysa sa nakaraan. Sinubukan siyang salakayin muli ng mga demonyo, ngunit pinrotektahan siya ni Frey ng isang kalasag bago gumamit si Clea ng isang epikong spell upang lumikha ng ulan ng mga bowl ang apoy na ginawang inihaw na barbecue ang mga demonyo. Pagkatapos, humingi siya ng tawad kay Madam Wola pero sinabi ni Madam Wola na okay lang dahil itinataya niya ang buhay niya sa mga kaibigan niya, at nagyakapan ang dalawang babae. Hindi nagtagal ay nakarating na si Robert sa kanilang kinalalagyan, kaya tinuya siya ni Clea dahil sa pagkahuli at sinabi sa kanya ang tungkol sa mga demonyong kinalaban nila. Ipinakita niya sa kanya ang limpak-limpak na pera habang naririto sila sa restaurant ng matandang babae, at bago pa ito makuha ni Clea, kinuha ni Frey ang kanilang pera at nag-alok na maging bagong treasurer ng grupo. Kinabukasan, umalis ang crew sa restaurant ni Madam Wola, at malinaw na kay Clea kung ano ang ibig sabihin ng pagiging salamangkero. Maya-maya, ang mga elves ng Black Cage ay nagpapakita ng mga kasanayan sa ilang mahihina na demonyo, at tinapos ni Regina ang pakikipaglaban habang tinatapos niya ang huling natitirang mga demonyo sa paligid. Pagkatapos, iniulat ni Rihit kay Moriham na ang misyon ay isang tagumpay, at sinabi sa kanya ni Moriham na nais ni Bill na makita siya, bago ihayag na ang kaharian ay nagpaplano na maglunsad ng isang formal na operasyon upang manghuli ng mga demonyo, na inaangkin niyang magbibigay ng pagkakataon kay Rihit na ipakita ang kanyang kakayahan muli.
Nang maglaon ng gabing iyon, nakikinig si Rihit sa isang astrologist na nagngangalang Ophelia na nagsabi kay Bill at sa prinsesa na si Scarla na ang araw ng Li, ang diyosa ng kadiliman, ay nalalapit na kinasasangkutan ng araw sa gabi na tumatawid sa buwan upang magdala ng takot sa mundo. Sinabi niya na ang mga bituin ay bumulong sa kanya na ang Dark Lord na si Angmand ay magpapakita sa panahon ng kakilakilabot na ito, at si Bill ay natakot na ang kaharian ay mawawasak dahil wala si Kyle at ang kanilang hari ay halos isang walang silbi. Ngunit tiniyak sa kanya ni Scarla na ipagtatanggol ng mga kabalyero ang kaharian. Sinabi ni Scarla na hindi niya hahayaang wasakin ng Demon Lord ang Aurelia, at sinabihan si Ophelia na patuloy na magbasa ng mga bituin. Habang naglalakad siya, lumabas si Rihit para salubungin sila. Ipinakilala ni Bill si Scarla bilang ang prinsesa pati na rin ang commander ng mga kabalyero, at pagkatapos na purihin ni Scarla ang kanyang squad para sa lahat ng kanilang pagsusumikap sa panahon ng mga pagsalakay ng demonyo, iminungkahi niya na sumali ang Black Edge sa mga kabalyero. Mapakumbabang sumang-ayon si Rihit kaya hiniling niya sa kanya na sumama sa mga kabalyero para sa isang pangkalahatang pulong kinabukasan. Bago umalis, ibinalik ni Rihit ang kanyang mahal na gamit at sinabi sa kanya na hindi siya ililigtas ng pera kung ang mga demonyo ay pumasok sa bayan. Pagkatapos ay idineklara ni Scarla na ang Black Edge ay kanilang mga kaibigan mula sa araw na iyon, at pinagbawalan ang sinuman na hindi igalang sila. Ipinagpatuloy niya ang pagpupulong at humingi ng bagong impormasyon sa isang kabalyero na nagngangalang Dana. Kaya sinabi ni Dana na nakatanggap siya ng balita tungkol sa maraming nakitang demonyo sa kagubatan ng Idora. Pagkatapos ay hiningi ni Scarla ang opinyon ni Rihit kaya sinabi niyang maaari silang magpadala ng ilang mga scout upang imbestigahan ang lugar na iyon, bago imungkahi na muling ayusin ang mga nagtatanggol na kabalyero upang maprotektahan ang mas maraming tao. Bagamat parang gustong ilabas ni Zero ang kanyang tenga, nagustuhan ni Scarla ang mga ideya ni Rihit. Si Rihit ay labis na naiinis sa ideya ng mga Dark Elves na sumali sa mga kabalyero kaya't si Zero ay nagtungo sa kanyang ama, na isa sa mga maharlika. Ang mga maharlika ay humarap sa kanya sa pagsasabi na wala silang pagpipilian dahil ang Black Edge ang kanilang pinakamahusay na pagpipilian upang ipagtanggol ang Aurelia, at sumang-ayon din ang kanyang ama. Kinabukasan, pumasok si Tamayo sa lungsod, at nagulat siya nang makitang lahat ng tao sa bayan ay naging mabait sa kanya dahil sa tulong ng Black Edge sa pagpaslang ng mga demonyo, at nagpa siya siyang maglibot. Ngunit sa isang eskinita, may ilang armadong tao na hamarang sa kanyang dinadaanan. Pinipigilan niya ang pagnanais na tapusin ang mga ito nang maalala ang utos ni Rihit kaya tumakbo na lang siya. Hindi nagtagal ay na-corner siya, at nasugatan siya ng mga lalaki at sinipa siya sa lupa, ngunit bago pa nila siya matapos, iniligtas siya ng kanyang mga kasama sa Black Edge at tinakat sila. Napansin ng kasama niya na siya ay nilalagnat, at isang mabait na babae na nakilala ni Tamayo sa isang tindahan ng tinapay ay nag-alok na tumawag ng doktor, ngunit tumanggi siya, at sinabing ayaw nilang magkagulo bago dinala si Tamayo. Nang makarating sila sa hideout ng Black Edge, pinuri ni Rihit si Tamayo sa pagpigil, at nang pagtawanan ni Tamayo ang mga taong umatake sa kanya, napagtanto ni Rihit na sila ay ipinadala ni Zero. Inakala ni Moriham na si Zero ay nagseselos kay Rihit, at sinabi ni Rihit na si Zero ay nagtagumpay sa kanyang mga plano na paalisin ang Black Edge na maging masama para sa kanilang mga plano. Kaya sinabi ni Moriham na babalaan niya ang mga maharlika habang si Rihit ay naghahanap ng ebidensya. Kinabukasan, sinabi ni Rihit kay Scarla ang pangyayari, at humingi siya ng tawad bago dumating si Zero at pinagtripan siya. Nang bumalik si Rihit sa Black Edge base ng gabing iyon, ipinakita sa kanya ni Regina ang talem ng isa sa mga umatake kay Tamayo, at agad niyang nakilala ang tuktok sa talem bilang kay Zero. Kaya nagmadali siyang lumabas. Maya-maya pa, sinamahan niya si Regina, hinarang niya ang umaandar na bagon ni Zero at natakot siya hanggang sa umamin siya. Pagkatapos ay hinugot ni Rihit ang kanyang espada, ngunit bago niya mahati ang basurang iyon sa dalawa, lumuhad ang ama ni Zero at nakiusap na iligtas niya ang kanyang anak. Kaya binalaan sila ni Rihit na layuan ang kanyang mga kaibigan. Nang makabalik sila sa kanilang base, pinasalamatan ni Tamayo si Rihit sa paggawa ng paghihiganti para sa kanya, at tiniyak sa kanya ni Rihit na hindi na sila guguluhin ng mga tao na iyon. Maya-maya, tinitigan ni Rihit at Regina ang mga bituin, at naalala ni Regina kung paano niya ipinikit ang kanyang mga mata matapos tapusin ng ilang Aurelia ang kanilang ina. Noon, nangako si Rihit na maghihiganti siya para sa kanilang ina.
Bumalik sa real time, sinabi ni Regina na malayo ang mararating nila, at si Rihit ay tumingin sa isang mahiwagang item bilang sumang-ayon siya. Maya-maya, naglalakad si Clea at ang crew sa kagubatan at nagbabangayan gaya ng dati, nang may lumabas na kakaibang batang babae mula sa isa sa mga palumpong at tinitigan sila bago tumakbo palayo. Sa kalaunan, nakarating sila sa isang nayon na malapit kung saan nakilala nila ang isang lalaki na nagngangalang Hendrik na nagpakilalang alkalde ng nayon bago sinabi sa kanila na ang kanyang gusali ay dating community hall ngunit ngayon ay isang silungan. Tinanong ni Kisil kung ano ang nangyari, kaya ipinaliwanag niya na ang isang kalapit na bayan ay sinalakay ng mga demonyo, kaya ang mga tao ay tumakas sa kanilang nayon. Nakita ni Frey ang isang babae na nasugatan habang sinusubukang buhatin ang isang troso, kaya pinagaling niya ito, at natuwa si Hendrik nang malaman na siya ay isang priestess. Sinabi niya sa kanila na ang mga taga-nayon ay nagtutulungan sa paggawa ng mga bagong bahay, ngunit itinuro na kulang sila ng manpower, kaya nag-alok si Frey na tumulong kasama ang koponan. Maya-maya, nakilala ni Frey ang ilang maliliit na batang babae sa kanlungan at tinulungan silang i-trentez ang kanilang buhok, at hindi nagtagal ay pumasok sa silid ang misteryosong batang babae mula sa kagubatan. Sinubukan ni Frey na simulan ang pakikipag-usap sa kanya, ngunit tumakbo ang maliit na batang babae, kaya sinabi ng isa sa mga batang babae sa paligid kay Frey na ang pangalan ng misteryosong babae ay Rika, at hindi siya nakikipag-usap or tumawa sa sinuman. Nagtanong si Frey tungkol sa kanyang mga magulang, ngunit sinabi ng batang babae na wala sila sa lugar at nagpahiwatig na maaaring nasawi na sila. Samantala, si Rika ay nasa hardin at hinahangaan ng ilang mga bulaklak nang dumating si Frey at niyakap siya, habang ginagamit ang kanyang mahika upang subukang pagalingin ang kanyang pakiramdam. Nagpaplano ang iba sa crew na umalis nang dumating si Frey at nakiusap na magstay muna sila para matupad ang tinatawag niyang selfish desire niya, kaya pumayag sila. Natuwa si Hendrik na mabalitaan na sila ay tumutuloy, at nang mag-alok si Frey na makipaglaro sa mga bata, pumayag siya at sinabing maganda ito dahil ang mga magulang sa paligid ay hindi makahanap ng oras upang makipaglaro sa mga bata. Nakipagkita si Frey sa mga maliliit na bata sa isang silid at iminungkahi na gumawa sila ng isang bagay na tinatawag na wreath, at hindi alam ng mga batang babae kung ano iyon, kaya dinala niya sila sa labas at gumawa ng isang pabilog na habi ng mga bulaklak, na sinabi niyang maaari nilang isuot or isabit sa ibabaw ng kanilang mga pintuan. Hiniling nila sa kanya na turuan sila, kaya pinadala sila ni Frey para kumuha ng mga bulaklak, at hindi nagtagal ay pumunta si Frey para bigyan ng personal na leksyon si Rika sa paggawa ng mga wreath ngunit tumakbo siya. Pagkaraan ng ilang sandali, hiniling ni Frey sa mga batang babae na gumuhit ng ilang mga larawan, at nang sinubukan ng isang batang babae na humiram ng isa sa mga Crayola ni Rika, hinampon niya ang kanyang kamay, at nang subukang kausapin siya ni Frey, tumakbo siya muli. Nasa labas si Kisil na pinatutunayan ang kanyang sarili na siya ang ultimate woodchopping human, nang makita niya si Rika na nakatitig sa ilang dilaw na bulaklak. Lumabas si Frey at tinanong si Rika kung ano ang nangyari, bago mapansin na iginuguhit ni Rika ang mismong mga bulaklak na tinatitigan niya. Kaya tinanong niya kung nagustuhan niya ang mga bulaklak. Sinabi ni Rika na gusto ng kanyang ina ang mga bulaklak, at nang tanungin ni Frey kung ano ang nangyari sa kanyang ina, sinabi ni Rika na pinaslang ng mga demonyo ang kanyang ina bago umiyak ng malakas habang si Frey ay nakayakap sa kanya. Makalipas ang ilang sandali, ginamit ni na Frey at Rika ang mga dilaw na bulaklak na iyon upang mag-bake ng ilang merienda, na inihain nila sa lahat sa shelter, at lahat sila ay nagustuhan ito at hiniling sa kanya na gumawa ng higit pa para sa kanila sa ibang pagkakataon. Pagkatapos, buong pagmamalaki ni Frey na nanood habang nakita niya si Rika na nakikisalamuha sa iba pang maliliit na babae sa shelter sa unang pagkakataon. Sa gabing iyon, pinuri siya ni Hendrik sa pagtulong kay Rika na maging bukas, at pagkatapos ay hiniling niya sa kanya na manatili sa kanilang nayon. Idinagdag niya na makakatulong siya sa pag-aayos ng puso ng maraming tao sa nayong iyon kung mananatili siya, at hiniling niya sa kanya na pag-isipan ito habang si Clea, na nakikinig, ay nabigla. Nang gabing iyon, pumunta si Frey upang tingnan ang mga bata, at sinabi ni Clea sa mga lalaki na sinubukan ng alkalde na i-recruit si Frey, at sinabi nilang lahat na hindi sila pababayaan ni Frey dahil siya ay isang mahalagang kasama nila. Samantala, pinuntahan ni Frey si Rika, ngunit biglang nagising si Rika at pinakiusapan siyang manatili. Kinabukasan, si Hendrik at ang iba pang matatanda ay nagpaalam sa crew, at pagkatapos dinala ni Rika si Frey sa isang silid ng kamalig at ikinulong siya mula sa labas.
Sinubukan siyang kumbensihin ni Frey na buksan ang pinto, ngunit sinabi sa kanya ni Rika na manatili sa kanila magpakailanman at tumakbo. Pagkatapos, hinanap ni Cecil si Frey, at nakasalubong niya si Rika sa daan. Nang tanungin niya ang tungkol kay Frey, dinala siya nito sa kamalig kung saan siya nakalok, ngunit sa labas, inatake sila ng demonyong uod. Desperado na sinubukan ni Cecil na salakayin ito, ngunit nailagan ng halimaw ang lahat ng kanyang mga welga sa pamamagitan ng pagtatago sa ilalim ng lupa. Si Frey, na nanunood ng pakikibaka mula sa kamalig, ay nakarinig ng isa pang uod na demonyo sa ilalim ng lupa at sinubukang bigyan ng babala si Cecil, ngunit hindi niya ito narinig. Pagkatapos ay sinira niya ang pintuan ng kamalig, at dumating sa tamang oras upang iligtas si Rika mula sa paglunok ng halimaw na uod bago ito tinapos ni Cecil. Ang pangalawang halimaw na uod ay nagtago sa ilalim ng lupa, at nakita ni Frey na si Rika ay nalulungkot kaya inaliw niya ito. Ngunit nang tumingin siya sa mga mata ni Rika, naalala niya kung paano niya nakilala si Cecil. Nang muling sumalakay ang halimaw na uod, sinabi ni Frey na hindi sila kailanman matatalo sa mga demonyo, at itinulak niya ito pabalik ng malakas bago ito natapos ni Cecil. Pagkatapos, nakipagkita sila sa mga taga-nayon at nagpaalam sa kanila pagkatapos sabihin sa kanila ang tungkol sa mga demonyo, habang si Frey naman ay nangako kay Rika na babalik siya balang araw para makapagmeryenda pa sila. Sa kanilang paglabas ng nayon, ang crew ay naglalakad sa paligid at kumain ng isang bungkus ng masasarap na cookies. Makalipas ang ilang araw, dumating ang team sa isang bayan na sinalanta ng mga demonyo, at nakita nila ang isang lalaking nakatayo sa malayo, na sinabi ni Clea na nakakakuha siya ng kakaibang vibes. Si Cecil, bilang isang tipikal na walang isip, ay pinagwalang bahala ito at lumapit sa lalaking ito, ngunit bago pa siya ma-atake ng lalaki, pinabagsak ni Robert ang estranghero sa isang malakas na sipa at sinabi kay Cecil na siya ay undead. Muling bumangon ang undead na lalaki, ngunit bago pa siya muling umatake ay pinutol na ni Robert ang kanyang ulo. Hindi nagtagal, napansin nilang napapaligiran sila ng mga undead, at nang makatanggap sila ng kakaibang senyales mula sa isang estranghero, lahat sila ay tumakbo patungo sa kanya, ngunit kulang si Clea ng basic cardio ability, kaya kinailangan niyang lumikha ng pader ng apoy upang mapanatili ang mga zombie. Hindi nagtagal ay nakipagkita sila sa estranghero sa kanyang tahanan at nagpasalamat sa kanyang tulong, kaya nagpakilala siya bilang Johnny at sinabi sa kanila na ang undead ay tumutugon sa malalakas na ingay. Tinanong siya ni Robert kung bakit nandoon ang mga undead sa lugar, kaya ipinaliwanag ni Johnny na minsang sinalakay ng mga demonyo ang kanyang nayon, at ginawang undead ng mga demonyo ang mga bangkay ng mga biktimang nayon, na ikinasawi ng lahat sa nayon maliban sa kanyang sarili. Ipinaliwanag niya na siya ang nag-iisang nakaligtas dahil siya ay sapat na matalino upang mag-stock ng pagkain, at mga mapagkukunan sa kanyang bunker nang sumalakay ang mga undead. Pagkatapos ay nakita ni Frey ang mga dilaw na bulaklak na hinangaan ni Rika at tinawag ang kanyang pangalan, kaya natakot si Johnny at sinabing anak niya si Rika bago nagtanong kung kumusta siya. Tiniyak sa kanya ni Frey na ayos lang siya, at nagpa siya silang dalhin siya upang makita siya, ngunit sinabi ni Johnny na hindi siya makakaalis sa nayong iyon. Nang tanungin ni Johnny kung ano ang nagdala sa kanila sa nayon, sinabi nila sa kanya na pupunta sila sa Oga Mountain, kaya sinabi niya sa kanila na magpahinga sa kanyang lugar para sa gabi, at inalok na ituro sa kanila ang daan sa susunod na araw. Nang gabing iyon, tinanong ni Cecil kung ano ang undead, kaya ipinaliwanag ni na Robert at Clea na sila ay gumagalaw na mga bangkay na maaaring kontrolin ng mga demonyo. Nang maisipan ni Frey na tulungan ang mga undead na taga-nayon, sinabi ni Robert na walang paraan para maayos sila. Iminungkahi ni Clea na lumabas sila upang tapusin ang lahat ng undead, ngunit sinabi sa kanya ni Robert na kailangan nilang tumuon sa pagkuha ng banal na espada. Nang maglaon ng gabing iyon, lumabas si Cecil sa kanyang silid at nakitang pinapanatili ni Johnny ang nanay ni Rika, si Liza, na ngayon ay undead sa basement. Ibinahagi ni Cecil kung ano ang natutunan niya sa koponan, at sa kabila ng kanyang mga pagtatangka na maging mabait at hayaan ang kilabot na makatakas sa pagpapanatili ng undead, iminungkahi ni Robert na tanungin nila si Johnny. Paglabas ni Johnny sa basement, tinanong nila siya tungkol sa undead sa basement, kaya ipinaliwanag niya na pinaslang si Liza, kaya't dinakip niya ang bangkay nito at itinago doon. Pagkatapos ay kumilos siyang paranoid habang iminungkahi niya na si Liza ay may sakit lamang at hindi sawi, ngunit sinabi sa kanya ni Robert na walang paraan upang maibalik siya.
Sinabi ni Johnny na hindi niya maaaring iwan si Liza, kaya tinanong siya ni Frey tungkol kay Rika, ngunit iminungkahi pa rin niya na kailangan niyang kasama si Liza. Pagkatapos ay binigyan siya ni Cecil ng isang masiglang pahayag tungkol sa kung gaano kahalaga ang pamilya at hinikayat siyang puntahan si Rika. Kaya humiling siya ng sandali na mag-isa kay Liza. Sinubukan niyang makipag-usap sa zombie tungkol kay Rika, ngunit kumawala si Liza sa isa sa kanyang mga pagpigil sa braso at nagpatakot sa kanya. Matapos siyang tulungan ng mga lalaki na itali siya pabalik, sinabi sa kanya ni Robert na wala siyang ibang pagpipilian kundi papahingahin siya sa pamamagitan ng pag-impanyo sa kanyang leeg, kaya nabigla si Johnny. Pagkatapos ay dumating ang isang kawan ng mga undead sa bahay, kaya tumakbo ang koponan upang harapin sila. Naiiyak si Johnny habang sinasabing hindi si Liza ang zombie dahil hindi nito naalala si Rika, kaya hiniwa niya ang leeg nito. Sa labas, pinasabog ni Clea ang marami sa kanila ng flame magic bago sumali si Cecil sa laban at pinaslang ang dalawa sa kanila habang sinasabing paprotektahan niya ang lahat. Bumalik sa Orville, bumalik ang Black Edge pagkatapos ng matagumpay na pagsalakay ng demonyo, at lahat sila ay natigilan nang makitang pinupuri sila ng mga tao sa halip na makakuha ng karaniwang panunuya. Naalala ni Ophelia ang nangyari sa kanyang ina at sinabi niyang gusto niyang masawi ang mga Orlan, ngunit nagpa siya si Tamayo na hanapin ang babae na tumulong sa kanya nang siya ay inatake. Pumunta siya sa tindahan ng tinapay kung saan siya unang nakita, ngunit sinabi ng panadero na wala siya roon bago siya itinuro sa confectionery kung saan siya nagtatrabaho. Nakipagkita si Rihit kay Claude sa punong tanggapan ng kabalyero, at nagpasalamat si Claude sa kanyang pagligtas kay Cecil at Frey, ngunit sinabi ni Rihit na hindi niya alam kung sino sila. Samantala, nakausap ni Scarla ang kanyang ama sa kama at sinabi sa kanya ang tungkol sa Black Edge, at kung paano nakikipagtulungan ang mga kabalyero sa kanila. Binalaan niya ito na mag-ingat sa paligid ng Dark Elves, kaya sinabihan niya itong huwag mag-alala tungkol sa kanya bago hilingin sa kanya ang mabuting kalusugan. Pagkalabas niya ng silid, napansin ni Dana na namumutla siya at pinayuhan siyang magpahinga, ngunit sinabi ni Scarla na hindi niya magawa dahil nalalapit na ang Liday. Pagkatapos, naalala nila ang nakaraan ng si Scarla ay nagudyok kay Dana na umalis sa kanyang mayaman na buhay babae at sumali sa mga kabalyero, at sinabi ni Dana na noon, nanumpa siya na maging kalasag ni Scarla. Pagkatapos ay nagpakita si Rihit, at sinabi ni Scarla na kailangan niya itong kausapin, kaya pinaalis niya si Dana. Samantala, Dark Elf na si Tamayo ay nagpalipat-lipat sa tindahan ng babae na parang isang walang magawang tao, hanggang sa dumaan ang isang grupo ng mga bata at pinilit siyang pumasok sa tindahan upang salubungin siya. Sa ibang lugar, sinabi ni Scarla kay Rihit kung paano isinakripisyo ng kanyang ama ang kanyang sarili upang ipagtanggol ang mga tao laban sa lahat ng pagbabanta, at kung paano niya nilayon na pangalagaan ang mga tao sa kaharian dahil ang mga maharlika ay nagmamalasakit lamang sa kanilang sarili. Pagkatapos, nagbonding sila saglit bago siya nagtanong kung bakit siya nakipaglaban sa mga demonyo para sa kanila, kaya't sumagot siya na ang pagpaslang sa mga demonyo ay ang magagawa nila. Kasabay nito ay ibinalik ni Tamayo ang panyo ng dalaga, at tinanong ang pangalan nito kaya nagpakilala ito bilang Sheena. Pagkatapos, sinabi niya sa kanya na gumaling siya mula sa kanyang mga sugat at ipinagmalaki kung paano niya papahirapan ang mga umaatake na iyon kung seryoso siya, kaya inalok siya nitong ay libre siya sa ilang lutong bahay na merienda, na malugod niyang tinanggap. Kinabukasan, pinag-rally ni Scarla ang mga kabalyero tungkol sa paparating na digmaan sa Liday bago humingi ng ilang opinyon kung paano mapipigilan ang Dark Lord. Iminungkahi ni Rihit na imbestigahan nila ang Gallowa Plains, kung saan naniniwala silang tutugan ang Dark Lord, at sinabi ni Scarla na kailangan nilang pumunta bilang isang malaking grupo, kaya nagpasya sila na ang Black Edge ay sasali sa ekspedisyon. Maya-maya, binigyan ni Sheena si Tamayo ng mga cake, at nag-usap sila saglit bago niya ito kinain at sinabing masarap ang mga ito. Nang makabalik si Tamayo sa hideout ng Black Edge, malupit siyang tinanong tungkol sa mga pagkikita niya kay Sheena ng isa sa kanyang mga kasama, ngunit nang bumalik si Rihit at nabalitaan ang nangyari, sinabi niyang nagtiwala siya kay Tamayo at pinayuhan siyang gumawa ng tamang hakbang. Pagkatapos, si Tamayo ay nakipag-usap sa labas kasama si Regina at sinabi sa kanya na pinahahalagahan niya ang pagiging mapagmahal ng mga tao pati na rin si Sheena, at tinanong siya kung nais niya ang kaligayahan sa kabila ng kanilang paghihiganti. Ikinwento ni Regina kung paano siya inalagaan ng kanyang kapatid mula noong araw na nasawi ang kanilang ina, kaya nagpasya siyang tulungan ang kanyang kapatid kahit anong mangyari.
Pagkatapos ay tinanong niya kung maaari niyang patawarin ang mga tao ng Aurelia dahil sa pagmamahal niya kay Sheena, at pinagbantaan siyang tatapusin kapag nakaharang siya kay Rihit. Kinabukasan, nakipagkita si Tamayo kay Sheena at binigyan siya ng mga bulaklak para sa isang cake, bago ipinaliwanag sa kanya na kinasusuklaman niya ang kanyang kaarawan dahil noong bata pa siya, pinaslang ng mga sundalong Orban ang kanyang pamilya sa araw na iyon. Pagkatapos ay tinanong ni Sheena kung bakit niya nilalabanan ang mga demonyo para sa Aurelio, ngunit sumagot si Tamayo na hindi niya ito ginawa para sa Aurelio ngunit idinagdag niya na nilayon niyang baguhin ang mundo sa isang mundong walang pagdurusa. Sa isang bundok sa isang lugar, nakatagpo ni Maria si Madot na nagsabi sa kanya kung gaano siya nasasabik tungkol sa muling pagdadala ng kapahamakan sa sangkatauhan. Naalala niya tuloy ang isang panahon noong nakaraan nang matuklasan niya na ang prinsesa ng Republika ng Grey, na nagngangalang Jana, ay umibig sa isang kabalyero na nagngangalang Thomas, at tinapos niya sila nang mahuli niya silang nagsasabi ng mga romantikong bagay sa isa't isa. Noon, nasawi ang hari, kaya ginamit ni Mado ang kanyang kapangyarihan ng ipinagbabawal na mahika para ibalik siya, at nagbanta si Thomas na ipatapon siya dahil sa pagdungis sa hari. Ipinagmamalaki niya ito at tinawag ang kanyang sarili na isang Diyos, ngunit walang pakialam si Thomas, kaya pilit niyang ipinatapon si Mado. Pagkatapos, nakaramdam ng pait si Mado at ninanais na magdala ng kaguluhan sa mundo upang ang mga tao ay makaranas ng takot. Pabalik sa real-time, nagpapatuloy pa rin si Mado tungkol sa kanyang mga layunin, kaya nag-alok si Maria na tulungan siyang ibalik ang Dark Lord. Sa ibang lugar, narating ni Casil at ng crew ang teritoryo ng orc at nakita ang isang orc shaman na nagngangalang Kaule, pati na rin ang kanyang kababata na nagngangalang Dale, na nakikipaglaban sa ilang undead orcs. Kaya, tumalon si Casil para tulungan sila. Iniligtas ni Casil si Kaule sa pamamagitan ng pagpuputol ng malaking orc zombie, at ginamit ni Clea ang kanyang fire shower spell para sirain ang lahat ng nakapalibot na undead orcs. Pagkatapos, nagpasalamat si Kaule kay Casil at sa crew, at nang subukan ni Dale na pigilan sila sa pagpasok pa sa lupain ng orc, sinabi ni Kaule kay Dale na inaasahan na niya sila. Kaya, nagtakda sila ng panalangin at pinapasok sila. Kalaunan ay ipinaliwanag ni Kaule sa koponan na alam niyang darating si Casil dahil nakatanggap siya ng balita mula sa mga espiritu ng ninuno sa kanyang panaginip tungkol sa kung paano magdadala si Casil ng pag-asa sa mundo sa isang kaguluhan sa hinaharap. Pagkatapos ay hiniling ni Casil na makita si Iyutala, ang Orc Chief, upang matanggal ang selyo sa banal na espada, ngunit sinabi ni Kaule na nasa ilalim na ng 6 na talampakan si Iyatole. Ngunit idinagdag niya na ang kasalukuyang pinuno, si Sig, ay maaaring tumanggap ng mga tagubilin mula kay Iyatole tungkol sa bagay na ito. Nang hilingin ni Casil na makipagkita kay Sig, sinabi ni Dale na pinagbawalan ni Sig ang mga tao na pumasok sa kanilang mga lupain dahil sa isang nakaraang insidente kung saan ginawang undead ng mangkukulam ang kanilang mga tao. Si Casil, gayunpaman, ay nagpumilit pa rin na makipagkita kay Sig, kaya nagpa siya si Kaule na dalhin siya sa hepe at sinabing lalaban siya upang protektahan siya kung si Sig ay magalit at atakihin sila. Sinubukan ni Dale na kumbensihin siya, kaya ipinaliwanag ni Kaule na kailangan niyang tulungan ang tagapagmana ng banal na espada, tulad ng itinuro sa kanya sa panaginip. Gayunpaman, sinabi ni Kaule na maaari lamang siyang pumunta sa kanilang lupain kasama si Casil dahil kung pumasok siya kasama ang maraming tao, maaaring magwala ang mga orc sa kanila. Kaya, pumayag ang crew na manatili sa labas at maghintay. Pagkaalis ni Casil kasama sina Dale at Kaule, nagabang ang koponan sa pasukan, ngunit may ibang mga orc na nagpakita at sinubukang atakihin sila. Pero kinausap sila ni Clea at Frey. Pero nakita nilang may kinuha si Clea na basura sa isa nilang ron kaya nagalit na naman sila. Samantala, ipinakilala ni Kaule si Casil kay Chief Sig, at pagkatapos sabihin ni Casil sa kanila ang kanyang layunin, hiniling ni Sig na talunin siya ni Casil bilang isang paraan upang patunayan ang kanyang sarili bilang tagapagmana. Gayunpaman, iminungkahi ni Kaule na ang tagapagmana ay dapat mabuhay, kaya nag-alok siya na lumaban sa kanyang lugar. Ngunit bago magsimula ang kanilang laban, sinubukan ni Casil na gumamit ng Talk no Jutsu para kumbensihin siya, ngunit sinubukan ni Sig na durugan siya gamit ang kanyang sandata. Nang makita niyang hindi nagpatinag si Casil, pumayag siyang tulungan si Casil dahil nakumpirma niya ang kanyang heroic nature. Pagkatapos ay itinuro siya ni Sig sa kanilang banal na shrine upang kunin ang isang bagay, at idinagdag na ito ay isang lugar na susubok sa kanya.
Ngunit pagkatapos ay dumating ang ilang orc, at ipinakilala ang iba pang crew bilang isang grupo ng mga kriminal na dinungisan ang kanilang fountain. Pagkatapos ay sinabi nilang mabibihag sila at itinakda na kung masawi si Kesil sa banal na shrine, tatapusin din nila ang kanyang mga kaibigan. Maya-maya, dinala ni Cowles si Kesil sa banal na shrine at sinabi sa kanya na humanap ng isang sagradong altar kung saan ibibigay ang kanyang pagsubok sa kanya. Naglakad si Kesil sa isang madilim na lagusan at tuluyang nakarating sa altar, ngunit doon ay narinig niya ang isang boses na humiling sa kanya na ipakita ang kanyang puso. Matapos ma-overwhelm sa boses ng ilang sandali, narinig niya ang isang mas kalmadong boses na humiling sa kanya na ipakita ang kanyang puso. Pagkatapos ay dinala siya sa isang madilim na kaharian kung saan may pintuan, at nang buksan niya ang pinto, nagbago siya sa kanyang sarili at nagkaroon ng kaunting oras ng pagsasama-sama ng mag-ina sa espiritu ni Arian. Samantala, ang mga guard na orc na nakahuli sa mga kasamahan ni Kesil, ay tumawa tungkol sa ideya ng isang tall-unang lalaki tulad ni Kesil ang tagapagmana at napagpasyahan na siya ay masasawi kasama ng kanyang mga kaibigan. Ngunit muling ibinuka ni Clea ang kanyang malakas na bibig, at sinabi sa kanila na si Kesil ang tunay na tagapagmana dahil nasira na niya ang isang selyo. Ang mga gwardya ay nagbigay sa kanya ng tahimik na pakikitungo ng kaunti, at kalaunan ay ipinaalam sa kanya at sa crew na sila ay lilipat sa ibang lokasyon. Bumalik sa banal na shrine, mas nasiyahan si Kesil sa oras ng paglalaro kasama ang kanyang ina habang tapat na naghihintay sa kanya si Cowles sa pasukan. Di nagtagal, naalala ni Kesil ang pagkasawi ni Arian, at nang malakas niyang sinabi sa espiritu na nasawi na ang kanyang ina, bumalik siya sa kanyang pang-adultong anyo. Ang espiritu na kahawig ni Arian ay sinubukan siyang kumbensihin na manatili sa masayang alaala na iyon kasama niya kung saan wala siyang anumang alalahanin, ngunit sinabi ni Kesil na kailangan niyang makuha ang banal na espada anuman ang mangyari upang mailigtas niya ang mga taong nasa panganib. Ipinaalala sa kanya ni Arian na hindi na niya ito makikita kung aalis siya, ngunit sinabi ni Kesil na ayaw niyang mawalan muli ng sinuman at lumabas ng silid. Pagkatapos niyang magising sa totoong mundo, nakita ni Kesil ang espiritu ni Chief Iatolet na bumati sa kanya sa pagtalo sa kanyang mga ilusyon at sinabing makukulong siya sa ilusyong iyon kung susuko siya sa kanyang mga pagnanais. Pagkatapos ay binati siya ni Iatola ng good luck sa kanyang mga laban sa hinaharap at binigyan siya ng isang espesyal na antang-antang, na pagkatapos ay kinuha niya. Sa kalaunan, bumalik si Kesil kasama si Kaula upang salubungin si Chief Sig, at nang ibigay ni Kesil kay Sig ang antang-antang, ginamit ito ng pinuno upang alisin ang pangalawang selyo ng banal na espada. Muling kinulit ni Clea si Kesil sa mga tanong kung nararamdaman ba niya ang sarili niyang pagiging malakas, pero sinabi niyang wala siyang nararamdaman. Gayunpaman, naramdaman ni Mado na milya-milya ang layo, ang kanyang kapangyarihan, at agad na napagtanto ng Dark Wizard na ito ang kapangyarihan ng banal na espada. Pinayuhan ni Sig si Kesil na alalahanin ang kanyang karanasan sa shrine, at maging isang mas malakas na mandirigma bago nangakong lalaban sa kanyang tabi pagdating ng panahon, katulad ng ginawa ni Iatole para kay Haring Kyle. Naputol ang pamamaalam ni Sig nang magpakita si Mado at hingin ang banal na espada. Pagkatapos ay ipinakilala ni Mado ang kanyang sarili bilang ang lumikha ng undead orcs na umatake sa kanilang lupain, at nang sinubukan ni Sig na salakayin siya, pinahinto niya ang pinuno sa kanyang mga track sa pamamagitan ng isang napakalaking dark blast. Nang makabangon si Sig, tinapos siya ni Mado ng isa pang dark blast, kaya't si Kesil at ang crew ay agad na sumugod sa kanya. Madaling naiwasan ni Mado ang mga pag-atake ng iba, ngunit nang nakipagsagupaan siya ng sandata kay Kesil, naramdaman niya ang kapangyarihan ng banal na espada. Pagkatapos ng kaunting laban, nagawa ni Kesil na putulin ang ilang hibla ng buhok ni Mado, kaya naasar si Mado at naglunsad ng isang napakalaking dark blast na nagpabagsak kay Frey. Nang magsimulang matuwa si Mado, nagalit si Kesil at walang humpay na inatake siya, ngunit naiwasan niya ang lahat ng welga ni Kesil. Iniwasan din ni Kesil ang kanyang mga dark blast at hindi nagtagal ay na-corner siya. Nagsimulang umilo si Kesil, kaya napansin ni Mado ang pagtaas ng kanyang kapangyarihan at tumakas sa isang madilim na portal. Ang pag-atake ni Kesil ay nagdulot ng pagsabog na nagpabagsak sa kanyang sarili.